Walang bisyo at tahimik na namumuhay, akala ni J. Carlo ng Payatas, Quezon City ay normal lang ang lahat. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang siya namisay. Nagpapagupit lang ako, bigla akong nag-seizure. Nagising na lang ako sa ospital. Tapos, ang diagnose nga ng doktor is emergency dialysis na nagulat din ako kasi wala namang sintomas, biglaan lang nangyari. Pagkatapos mag-seizure, stage 5 agad, dun ako nabigla. Sa edad na 34 na taong gulang, nadiskubring may CKD stage 5 si J. Carlo. Isang malubhang kondisyon na walang pinipiling edad, kasarian o antas ng buhay. Nagulat din ako kasi hindi ko akalain. Hindi naman ako mahilig uminom ng alak, hindi ako nagbibisyo ng sigarilyo, walang mga ganun. Ang ano ko lang talaga is soft drinks, ganyan. Hindi ko rin akalain na ganun na pala yung nangyayari sa katawan ko na bigla ang stage 5 na lang yung diagnose. Dahil sa sakit, bumagsak ang timbang ni Carlo. Bukod pa rito, ang mabilis na pagkapagod. Isa rin yun sa mga napansin ko, from 80 kilos, naging 54 na lang ako ngayon. Yun po, ganun po kalaki yung nawalang timbang sa akin. Kaya nangayayat din po talaga ako. Opo, sobrang laki po. Lalo na yung mabilis ka mapagod, konting lakad, hingal na. Tapos yung kapag masyado ka na parami ng tubig, yun, di ka na rin makahinga dahil di na nga gumagana yung kidney na nagsasala. Yun po talaga yung mahirap. Ayon kay J. Carlo, ang maaaring salarin sa kanyang sakit, ang labis na pag-inom ng energy drinks. Yung sa sobrang pag-inom ng energy drink at saka soft drinks, yun po talaga. Kasi wala naman po akong ibang iniinom na hindi naman ako naggagamot na maintenance, wala po akong mga ganun. Si J. Carlo kasi ang tanging nagbabantay at nag-aalaga sa kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Mula sa pag-inom ng gamot, pagkain at pagpapaligo ay inaasikaso niya. Halos sacrifice po lahat. Mula umaga, pagkain, pagpapaligo, pati paglinis, pagdumi, ako rin po lahat yun. Tapos pag bibili ng gamot niya, ako rin po. Ganun. Halos sacrifice po lahat. Isinasa ilalim sa dialysis si J. Carlo 3 beses sa isang linggo sa East Avenue Medical Center. Ang kapatid ni Jay ang breadwinner ng pamilya na nagtatrabaho bilang forklift operator at sapat lamang ang kitang 15,000 kada buwan para sa mga gastusin. Ang problema, saan kukuha ng panggastos para sa gamutang humigit kumulang 15,000 sa isang buwan? Dati po, nag-umpisa siya as kargador sa factory na naging checker. Tapos ngayon po, na po siya, forklift operator na po. Nasa 15,000 po. Tapos yung iba po, nakakapag-loan siya. Doon kami nakakasurvive. Tapos kaltas-kaltas na lang po sa sahod niya. Sa kanyang paghahanap ng tulong, natuklasan ni Jay ang programa ng Ako Bicol sa pamamagitan ng isang kaibigan. At di naman siya nabigo nang sagutin nito ang kanyang gamot hanggang sa katapusan ng taon. Ganito na lang, Jay, no? Opo. Gusto namin ipabatid sa iyo, no, na dahil sa mga hiling mong tulong at lumapit ka sa Ako Bicol Party List, tutulungan ka ng Ako Bicol Party List. Opo. 100,000 worth na tulong. Nagulat din po ako nung na-receive ko yung ganong kalaki ang pinagkaloob sa akin. Ang expect ko po talaga is at least 1 month na gamutan. Malaking tulong na po talaga yun kasi kahit sa kuya ko, yung pamasahe niya pa, gastos niya rin eh. Siyempre, hindi lang dyan natatapos ang ating pagtulong. Sa ating pagbisita kay J. Carlo, nagdala rin tayo ng grocery supplies. Bali, nagpapasalamat po ako kay Kong Saldi ko, tapos sa Ako Bicol Party List, sa Abante Radio na nakakinig ng istorya ko po. Nagpapasalamat po talaga ako ng malaki kasi malaking tulong po talaga yun na ibigay sa akin. Lalo na sa mga gamot na hindi ko na kailangan araw-arawin maghanap kasi nga malaki-laki yung naibigay sa akin na pondo po. Tapos sana marami pa po kayong matulungan na kagaya ko, hindi lang po yung mga CKD patient, pati yung iba pa pong mga pasyente na nangangailangan rin po ng tulong. Hindi madali ang pinagdaraanan ni J. Carlo, lalong na't panghabang buhay ang kanyang gamutan. Pero sa kabila nito, nananatiling positibo ang kanyang pananaw.
Nagpapasalamat siya sa mga naging instrumento para siya ay muling makabangon at magkaroon ng pagkakataong lumaban muli sa buhay.